Bago ko umpisahan ang kwentong ito, ay nais ko lamang batiin ang mga masugid nating mga tagapakinig. Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. At shoutout din kay Ma'am Gay Sumudyo, Emeline Binolira, Lourdes Grace Cardi, at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga kwento. Marami pong salamat sa inyong lahat. Umpisahan na natin ang kwento sa buhay ni Ramel. Mapagpalang araw po, Sir Mel, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Bago ko lang po natuklasan ang inyong channel at hindi ko inaasahang magustuhan ko ang inyong mga kwento, kaya't naisipan kong ibahagi ang kwento ng aking buhay. Produkto po ako sa maling pag-iibigan ng aking mga magulang. May asawa ang aking ama, at mula nang ako'y isinilang, ay hindi ko pa ito nakita. Lumipas ang 2 taon, ay muling nagkaroon ng karelasyon ng aking ina, at muli itong nabuntis. Hanggang sa dumami kaming mga magkakapatid, at umabot sa punto na sinasaktan ako ng kinakasama ni Nanay Silya. Ako pa ang naghahanap ng pira upang kami ay makakain. Sa pamamagitan ng aking pamamasura, ay napakain ko ang aking mga kapatid, pati na ang aking ina at kanyang kinakasama. Hanggang sa nalaman ko na lamang na gumamit pala ang mga ito ng mga ipinagbabawal na gamot. Halos araw-araw akong sinasaktan. Minsan sumasali pa ang sarili kong ina. Hanggang sa hindi ko na makayanan ang lahat. Masakit man sa aking isipan at damdamin na papalayo sa aking mga kapatid. Subalit napilitan akong maglayas sa aming bahay. Hindi man ako sigurado sa aking paruroonan. Ngunit isang bagay lamang ang aking nasisiguro: ang paglaya sa malaimpirnong buhay. Kung saan-saan lamang ako natutulog, dito sa mga kalye sa siyudad ng Cebu. Ipinagpatuloy ko ang aking pangangalakal kasama ng mga batang hamog. Mapait man ang aking kalagayan, subalit kay gaan ang aking pakiramdam. Sa bawat araw ng aking pagising, nawala ang aking kinatatakutan. Ngunit isang araw, natutunan ko ang mga masasamang gawain. Natuto na akong gumamit ng druga at magnakaw. Makailang beses akong nakulong at lumaya. Paulit-ulit na lamang ang ganoong pangyayari, ni hindi ako lumaban ng parehas. Isang araw, bigla na lamang namulat ang aking isipan. Dahil sa isang pangyayari na hindi ko inasahan, habang naglalakad ang isang babae na may kargang isang paslit, ay bigla itong sinunggaban ng isa sa aking kasamahan. Natumba ang babae at tumilapon ang bata sa gilid ng kalsada. Biglang naisip ko ang aking mga kapatid. Napahinto ako sa aking kinatatayuan. Gusto kong awatin ang kasama kong si Mikmik. Subalit huli na ang lahat. Naitakbo na nito ang mga mahalagang kagamitan ng babae. Nakita kong humagulgol ito ng iyak at humihingi ng tulong. At napag-alaman ko na ang dala niyang pira ay pampa-ospital pala sa dala niyang paslit. Sobra ako nasaktan sa aking nakita, kaya't dali-dali kong tinulungan na makatayo ang babae, pati na ang bata.
Pinasakay ko ito ng jeep pauwi sa kanilang bahay. Sa aking isipan na kahit sa ganoong paraan ay nakatulong man lamang ako sa aking kapwa. Nilisan ko ang aming lungga at lumipat ako ng ibang lugar. Dito pa rin sa Cebu City. Sinikap kong magpakabait at magiging matulungin sa kapwa. Sobra ko nang namiss ang aking ina at mga kapatid. Gusto ko sanang umuwi sa amin. Subalit ayaw ko nang balikan ang masalimuot kong nakaraan. Kaya tiniis ko na lamang ang aking nararamdaman. Balang araw, kapag dumating ang tamang panahon, ay babalikan ko sila upang dalhin sa aking kaharian. Parang isang panaginip ang aking naisip. Subalit ako'y nagbabasakali na magiging totoo ang lahat. Isang araw ay napadpad ako sa lugar ng Mandaue dahil muli akong umiwas sa mga taong masasama. Dito ako tumira sa ilalim ng tulay. Mabuti na lamang at nakilala ko ang isang matandang kagaya ko na basuriro. Bahagya akong natuwa dahil alam kong mabait na tao itong si Manong Oscar. Mula noon ay palagi na kaming magkasama sa bawat lakad. Hanggang isang araw, habang nasa ibabaw kami ng mga gabundok na mga basura, ay bigla akong namutla sa aking nakita. Isang bag na puno ng pira at mga alahas. Hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Matagal ko itong tiningnan hanggang may nakita akong maliit na papel na nakasukbit sa may bulsa ng bag. Hindi man ako nakapagtapos ng elementarya, subalit marunong din akong magbasa. Nakita kong may nakasulat na pangalan at address. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang isang mahinang tapik sa aking balikat. Si Manong Oscar pala, na nandilat ang mga mata. Diyos ko, Ramel. Napakadaming pira ang nasa bag. Ano ang iyong gagawin ngayon, kaibigan? Isa lamang ang nasa aking isipan, Manong Oscar. Ang hanapin ang taong nagmay-ari nito. Talagang mabait kang bata ka. Hindi ako nagkakamali sa'yo. Tara na, at baka may makakita pang iba dyan. Bukas na lamang natin hanapin ang may-ari niyan. Dahil dumidilim na ang paligid. Nagbabadyang umulan. Maaga kaming umuwi ni Manong Oscar dahil dahan-dahan ang pumapatak ang ulan. Dumiritso kami sa ilalim ng tulay kung saan ako at si Manong Oscar nakatira. Nang matapos kaming makapaghapunan, ay kaagad akong dinalaw ng antok. Hanggang sa hindi ko namalayang ako'y makatulog. Kinabukasan ng aking pagising, ay nagulat ako nang biglang nawala si Manong Oscar, pati na ang bag na may lamang pira at mga alahas. Hindi ko akalaing ganon ang mangyayari. Dahil sa aking pagkakaalam, ay mabait itong si Manong Oscar. Nilibot ko ang buong lugar. Nagbabasakaling makita ko ito. Subalit wala kahit kanyang anino. Nakaupo na lamang ako sa gilid ng sapa. Matagal akong nakatunganga. Hindi ko alam kung anong oras na.
nang may biglang kumalapit sa aking likuran. At ito'y nagsalita. Kanina ka pa ba gising, Ramel? Abay, hanapin na natin ang may-ari ng bag na iyong napulot. Alam kong mahaba-habang hanapan ito. Dahil hindi din ako marunong magbasa. Itinago ko ang bag kagabi nang ikaw ay makatulog. Dahil baka nakawin pa ito. Tumindig ka na at simulan na natin ang paghahanap. Laking tuwa ko nang marinig ang mga sinabi ni Manong Oscar. Kaya't nagmadali akong tumindig at simulan na ang aming paghahanap. Hinanap namin ang Baryo Lahog. Iyon kasi ang nakalagay na address at ang pangalang Mr. Dincio Butata. Nagtanong-tanong kami sa mga taong aming madaanan hanggang sa makarating kami sa lugar ng Baryo Lahog. Nilakad lang namin ito dahil wala kaming pirang pamasahe. Muli kaming nagtanong sa mga taong naroon hanggang sa naituro sa amin ang isang napakalaki at magarang bahay. Nag-aalangan kaming kumatok sa pintuan dahil baka bigla kaming barilin. Subalit hindi pa man kami halos makalapit ay biglang bumukas ang pinto nito at isang tao ang lumabas. Suminyas ito sa amin upang kami papasukin. Nagtutulakan kaming dalawa ni Manong Oscar dahil sa aming hiya. Hindi na namin napansin na nakapasok na pala kami sa loob hanggang sa isang matanda ang lumabas at ito'y nagsalita. Huwag kayong magulat sa akin, kaibigan. Tauhan ko ang inyong napagtanungan kanina. Kaya't alam kong darating kayo dito sa aming pamamahay. Nakita kong dala ninyo ang nawawala kong bag. Malaking pira ang laman niyan kasama ang mga iniingatan kong mga alahas. Hindi man kayo nagtatanong. Subalit kinagabihan ay tinambangan ng aking mga tauhan dala ang bag na iyan. Hindi ko akalaing maibalik pa ito sa akin. Kahit ganoon ang kalagayan ninyo, ay hindi ninyo naisipang nakawin ang pirang iyan. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo, mga kaibigan. Ikaw, bata, ano ang iyong pangalan? Malugod ko namang sinagot ang tanong ng matandang lalaki sa akin. Hindi niya inakalang ako pala ang nakapulot sa kanyang bag. Kaya't dahil sa tuwa, ay napayakap ito sa akin. Dumito muna kayo sa aking bahay upang makapagpahinga. May aasikasuhin lamang ako. Mamaya ay babalik ako at may sasabihin akong importante sa inyo. Aasikasuhin kayo ng aking mga tauhan. Huwag kayong mag-alala. Mababait ang mga iyan. Hindi na namin nahindian ang alok ng matanda sa amin. Kaya tuluyan na kaming pumasok sa may kusina upang kumain. Nang matapos na kaming kumain, ay matyaga naming hinintay ang pagbalik ng matanda. Subalit dumating na lamang ang hating gabi ng aming paghihintay. Hindi ito dumating. Kaya't natulog na lamang kami ni Manong Oscar. Nang sumapit ang kinabukasan, ay nagulat ako nang marinig ko ang isang boses na tumawag sa aking pangalan. Ito ang gumising sa akin. Bumangon na kayong dalawa.
upang kumain ng almusal. Pasensya na kayo at hindi ako kaagad nakabalik. Dahil inasikaso ko pa ang aming kumpanya. May malaking problema. Sige na, doon na natin ipagpatuloy ang ating pag-uusap. Dali-dali kaming bumangon ni Manong Oscar at tinungo ang hapagdainan. Nakahanda na ang mga pagkain doon. Habang hinihintay namin ang pagdating ng matanda, nang bigla kong napansin ang isang lalaki na nakatingin sa amin. Doon ito nakapwisto sa may kusina. At bigla itong lumapit sa amin at nagsalita. Kayo pala ang mga hampas lupang nagsauli ng pira kay Papa Dinsyo. Talagang hindi pa kayo umaalis ha? Nag-antay ba kayo ng pabuya? Siguradong hindi kayo bibigyan nun. Tsaka ang pabaho ninyo. Tingnan nyo, nadumihan pa ang aming misa. Nang mga oras na iyon, ay hindi ko na makayanan ang pangungutya ng taong ito. At lalo pa akong nagulat at nagalit ng muli itong nagsalita. Hindi kaya binawasan ninyo ang pera? Alam ko kayong mga hampas lupa ay mga magnanakaw. Tika muna, hindi nyo pa pala ako kilala. Ako lang naman ang nag-iisang anak ni Don Dinsyo. At ako ang tagapagmana ng kanyang mga kayamanan. Nang bigla kong napansin ang pagtayo ni Manong Oscar, hindi nito nakayanan ang pangungutya ng taong ito. Marumi at magnanakaw man kami sa inyong paningin. Subalit malinis ang aming budhe. Tara na, Ramel, uuwi na tayo. Nang papaalis na sana kami, ay nasa lubong namin si Don Dinsyo. Tika lang, Ramil at Oscar. Ano bang nangyari sa inyo? Alam ko na. Kinukutya na naman kayo ng hambog kong anak. Tara na, bumalik kayo sa misa at may sasabihin ako sa inyong importante. Nang makabalik na kami sa misa, ay hindi na namin nakitang muli ang anak ni Don Dinsyo. Kaya't inumpisahan na nito ang kanyang mga sasabihin sa amin. Makinig kayo, Ramil at Oscar. Kahit bago pa lamang tayo nagkakilala, alam kong busilak ang inyong mga kalooban. Gusto kong magtrabaho kayo sa akin. May mga manok akong panabong doon sa aking lupain. Gusto kong kayong dalawa ang mamahala doon. Malaya kayong gawin kung ano ang inyong gusto. Kung gusto niyong sumali ng sabong, nasa inyo na iyan. Basta asahan ko kayong dalawa. Mamaya pagkatapos nating kumain, ay pupunta na kayong dalawa sa aking lupain. Gusto sana naming sagutin ang mga sinabi ni Don Dinsyo. Subalit hindi na kami nakapagsalita dahil umalis na naman ito. At kami na lamang dalawa ni Manong Oscar ang naiwan. Habang naglalakbay kami papunta sa lupain ni Don Dinsyo, ay nadaanan namin ang isang malaking sabungan. Yun pa po ang una kong pagkakita ng sabungan. Si Manong Oscar na lamang ang nagsabi sa akin na sabungan pala iyon. Di kalaunan ay narating na namin ang lupain. Namangha ako sa sobrang laki nito. Doon kami dumiretso sa kubo na nagsilbing aming tulugan. Bumunga din sa amin ang maraming manok panabong. Nakatinginan na lamang kami ni Manong Oscar sa aming mga nakita. Pagkatapos naming mamahinga,
ay inumpisahan na naming libutin ang lupain. Marami din itong mga pananim na saging at niyog. Hindi namin namalayan ng oras. Hapon na pala. Kailangan na naming pakainin ang mga manok panabong. Habang abala sa pagpapatukan ng mga manok, ay napansin ko ang isang manok pula. Nakakaiba ang tindig at nakatingin ito sa akin. Bakit lagi nakatingin sa akin ang manok pula na iyan, Manong Oscar? Hindi man lamang ito tumuka sa mga pagkain na ating inihanda. Oo nga, Ramel. At pansinin mo, iba ang kanyang tindig sa ibang mga manok panabong. Parang may gustong patunayan ang manok na yan. Subalit pabayaan mo na lamang ito. Baka kumarinyo lamang sa'yo yan. Hindi ko na lamang pinansin ang manok pula. Dahil na rin sa sinabi ni Manong Oscar sa akin. Pagkatapos ng aming hapunan, ay kaagad akong nakatulog. Dahil na rin sa sobrang pagod. Nang sumapit ang hating gabi, ay nagising ako. Dahil sa lakas ng ulan. Sinabayan pa ito ng kulog at kidlat. Sumilip ako sa may bintana ng kubo. Nagulat ako nang makita ang pulang manok panabong na sumilaw ang mga balahibo nito. Gusto ko sanang gisingin si Manong Oscar. Subalit baka pa magalit ito sa akin. Di nagtagal ay humina na ang ulan at nawala na ang kulog at kidlat. Kasabay din sa pagkawala ng silaw ng mga balahibo ng manok pula. Matagal akong nakabalik sa pagtulog dahil sa kakaisip sa aking nakita. Nang sumapit ang umaga, ay kaagad kong nilapitan ang manok pula. Nakatingin na naman ito sa akin. Kaya't kaagad kong kinausap si Manong Oscar na kung pwede sana, ay ako na mismo ang mag-alaga sa manok pula. Talaga bang gusto mong alagaan ang manok na iyan, Ramel? Basta ang paalala ko lamang sa iyo ay malaki ang responsibilidad na nakaatang sa iyong mga balikat. Kung totoo ang sinabi mo sa akin kanina. Sige na, Ramel, at pakakainin pa natin ang iba pang mga alaga natin. Laking tuwa ko nang pumayag si Manong Oscar sa aking kagustuhan. At nang ito'y makaalis na, ay kinausap ko ang manok pula. Salamat at nakita kita. Mula ngayon, ay tatawagin kitang Bagtik. Nang biglang sumigaw itong si Manong Oscar sa akin. Sige na, Ramel, pakakainin mo na ang iba pa nating mga alaga. Mataas na ang araw. Siguradong gutom na ang mga iyan. Napatawa na lamang ako nang lingunin ko si Manong Oscar. Pinatoka ko muna si Bagtik bago ko pinuntahan ang ibang mga alaga. Isang araw ay biglang dumating si Don Dincio at nakita ko nag-usap si Manong Oscar. Kinabahan ako dahil baka ayaw pumayag nito na ako mismo ang mag-alaga kay Bagtik. Maya-maya ay nakita kong papunta na ito sa akin. Mas lalo pa akong kinabahan nang tinawag na nito ang aking pangalan. May itatanong ako sa iyo, Ramel. Talaga bang gusto mong alagaan ang pula kong panabong? Sige. At kung gusto mo iyang isabong, ay huwag kang mag-atubiling magsabi sa akin. Alam kong nasa mabuting kamay ang aking manok. Basta alagaan mo lamang iyang mabuti. Sige na at ako'y aalis. May aayusin lamang ako. May malaking suliranin ang aking kumpanya. Sana maayos ko ito sa lalong madaling panahon. Nakita kong malungkot ang aking amo. Tingin ko'y may mabigat itong suliranin. Kaya't magpakabait ako para naman matuwa ito sa akin. Araw-araw kong ininsayo si Bagtik.
hanggang sa malaman namin ni Manong Oscar na may sabong naggaganapin sa sabungan na aming nadaanan nung papunta kami dito sa lugar ng Baryo Busay. O ano, Ramel, subukan kaya nating isali si Bagtik sa sabong. Matagal mo nang ininsayo ang manok na yan. Sige na, tawagan ko si Dundincio. Baka pupunta yun dito. Tumangon na lamang ako sa sinabi ni Manong Oscar sa akin. Maya-maya ay pumunta na kami ng sabungan. Doon na daw namin antayin si Dundincio. Nang makarating na kami sa sabungan, ay siya namang pagdating ni Dundincio doon. Masaya niya kaming binati. Nang biglang may lumapit sa amin at ito'y naghamon. Suminyas naman sa amin si Dundincio upang tanggapin ang hamon. Dahil una ko pa itong sali ng sabong, ay si Manong Oscar ang bibitaw kay Bagtik. At nang suminyas na ang kuyme, ay kaagad na binitawan ni Manong Oscar si Bagtik. Nagsisigawan ang mga manonood. Subalit bigla itong natigil nang umatake si Bagtik sa kanyang kalaban. Kaagad na bumaon ang kanyang tali at natumba ang talisayong manok na kalaban. Nagulat ang mga manonood dahil sa bilis ng kilos ni Bagtik. Kaagad na natapos ang laban. Nang tiningnan ko si Dundincio, ay para itong kandila na hindi makakilos. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Habang ang kalaban ay galit itong nakatingin sa amin. Papalabas na sana kami ng sabungan nang biglang harangin kami ng may-ari ng kalabang manok. Gusto pa nitong kalabanin ulit ang manok naming si Bagtik. Kaya't si Dundincio na ang sumagot sa lalaki. May tamang panahon, kaibigan. Huwag kang mag-alala, babalik kami dito. Kilala mo ako, Pilo. May isa akong salita. Sa susunod na linggo, maglaban tayong muli. Masaya kaming umuwi dahil sa pagkapanalo ni Bagtik. Mga kaibigan, pansamantala ko munang puputulin ang kwentong ito at abangan ang sunod na kabanata. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At ito po ang inyong lingkod na magsasabing paalam.